So mga ka-popcorn, napanood niyo ba 'tong trending video ni kuya kung saan naglalabas siya ng sama ng loob sa BDO dahil hindi niya alam kung paano nangyaring nalimas ang pera niya sa loob ng kanyang account. At ang BDO mismo nagsabi na successfully na i-connect daw sa online banking itong kanyang account, which is paano mangyayari dahil ang kanyang account ay naka-passbook lamang at hindi niya kino-connect ito sa online banking. Secondly, wala itong naka-tie up na debit card. So, sobrang nako-confuse siya kung paano ito nangyari. Grabe, nakakaawa si kuya. Umiiyak talaga siya dahil inipon niya yung 345,000 pesos para sa pag-aaral ng college ng kanyang anak. At ngayon nga, ni Singkong Duling walang itinira sa kanyang account. At paano ito nangyari? Grabe. Sobrang alarming ito. Hindi lang sa BDO account users, kundi in general sa lahat ng mga nagbabangko. Actually, may mga nangyari din ganito before sa BPI, but fortunately naman naibalik at nagawa ng paraan ng BPI ito. Pero itong kay kuya ay nakakalungkot dahil kung nakita nyo, yung video ay naka-puncture hole na. May butas na yung kanyang passbook, meaning to say, kinlose account na ng BDO at wala siyang nagawa. Alam mo, imagine that na wala kang magawa dahil nga yun na yung verdict nung BDO na kahit magreklamo ka hindi mo ma-justify kung paano nangyari yun. Actually, ang blame talaga dito sa BDO, kaya lang syempre bilang BDO yan eh. Sana imbestigahan ito ng BDO kasi sa totoo lang, ano to delinquency on their part. No, imagine 345,000. That's already a big amount. Now, kung merong mga transaction, siguro inunti-unti yung pag-withdraw nun eh. Pwede din ganun yung nangyari kaya hindi napapansin ng BDO yung withdrawals, 'di ba? And secondly, dapat may OTP number yun, 'di ba? So, paano nangyari na may na-register na number for online banking? 'Di ba? Paano nangyari na may maire-register sa BDO account na yon na mobile number? Paano? Ako kasi nung nag-enroll ako ng online banking, binrief ako dun mismo sa BPI at sila mismo yung nag-input nung details ko doon sa kanilang computer. Actually nag-appearance talaga ako dun sa bangko para sa online banking. Pero hindi ko alam kung ano yung proseso ng ibang bangko. So parang nahihiwagaan ako dito, no? And this case is very alarming, lalong-lalo na dun sa mga nag-iipon ng pera sa bangko na talagang minsan hindi nila ginagalaw yung pera nila. At once in a while lang sila mag-check ng balance nila sa kanilang bangko. Sobrang nakakasad yung ganito kasi hindi madaling pera ang 345,000. Hindi madaling pera yun lalo na sa panahon ngayon. Tapos meron ka pang tina-target para sa pera na yun, which is yung pag-aaral ng anak mo. Sobrang sakit nun. Hindi naman na-explain further ni kuya kung ano yung nangyari dun sa pakikipag-usap niya sa BDO, pero dun sa video talagang umiiyak siya at nananawagan siya sa BDO na baka naman na magawa ng paraan kasi nga alam mo yun, helpless ka na eh. Na hindi mo alam kung ano nangyari, tapos ikaw yung nag-ipon, ikaw yung nalugi, ikaw yung nawalan. 'Di ba? So, siguro nung time na nasa BDO hindi na niya ma-defend or ma-justify yung sarili niya dahil siya din mismo hindi niya alam kung paano nangyari na nawala yung pera niya dun sa loob ng bangko niya. 'Di ba? Tsaka tina-trust mo yung bangko na yun eh. The fact na BDO siya, one of the major banks in the Philippines. Nung pinapanood ko yung video na yun, sobrang nagkaroon ako ng fear. Kasi I was also planning to open another account in BDO para sa mga anak ko. At least, nag-upload si kuya for awareness, 'di ba, dito sa mga BDO account holders na merong mga ganitong nangyayari. Imagine ha, passbook lang yung kanya. Maiintindihan ko pa sana kung naka-debit card yun eh. Pero itong passbook, napakadaming proseso kasi kapag passbook yung hawak mo para makapag-withdraw ka. Pag-withdraw, every time pupunta ka ng bangko, 'di ba? Napaka-proseso. Tapos yun pa, yung nalimas yung laman. Sabi nila na
wala na sila doon dahil nai-connect successfully yung account ni kuya sa online banking na hindi rin alam kung bakit gano'n kabilis na nangyari na nai-connect sa online banking without any confirmation from the account holder itself. Yun yung malaking katanungan, sana masagot ito ng BDO, 'no? Sana ay mapaliwanag nila ng husto kung paano nangyari. Kasi I believe na kailangan may naka-register na number doon sa account mo bago ka makapag-open ng online banking. Kasi 'di ba kailangan niya ng OTP every now and then, na may ita-transfer kang funds. Nakakapagtaka dun, paano na i-register kung first and foremost hindi ka mag-a-appear sa bangko. BPI holder ako, kailangan ko mag-appear sa bangko bago ko siya na-enroll ng online banking. At siguro I assume sa ibang mga bangko kung mag-open ka ng online banking, maproseso 'yun. 'Di ba kasi pera ang pinag-uusapan dito, 'di ba? Pera na papasok at lalabas. So, they have to filter everything, 'di ba? Dapat maging mabusisi din yung pagre-register sa gano'n kasi nga pera yung usapan do'n. Gano'n pala kabilis na ma-scam lahat ng pera doon sa BDO, gano'n-gano'n na lang 'yun. No, bilang isang magulang na hinahanda mo yung future nung anak mo, tapos ganito pa yung nangyari, 'no, na bigla na lang. Baka nga ilang taon mo pang inipon yun, baka nga inipon mo pa yun sa pagtatrabaho mo sa abroad, 'di ba? Hindi madaling magtrabaho at mag-ipon. Tapos eto malalaman mo isang iglap na limas yung pera mo, napakasakit nun. Ngayon, kahit na sabihin pa natin na may iba pang pera si kuya, the fact na is 345,000, pang ilang taong tuition fee na yun ng anak mo. Hindi biro yun. So sana maaksyonan ito at maimbestigahan ito ng BDO dahil nakakapag-worry talaga. Hindi lang para kay kuya kundi sa lahat ng mga account holders, 'no. Buti na lang talaga pinull out namin yung aming BDO account nung bago kami mag-abroad nung aking husband. Actually, sa mga ibang mga bangko may mga glitch din na nangyayari. Like, nung last time sa BPI deposit ako sa True Terminal lang. Tapos hindi siya na-credit dun sa aking account. So, I have to report personally dun sa BPI. No, yun nga lang ma-hassle lang talaga. So, nag-report ako sa BPI. Yun pala, kasi meron silang particular time na pagka ganun, under maintenance, yung kanilang mga machines, nasaktuhan yung oras na yon dun ako nag-deposit. Grabe nakakatakot, iniisip ko tuloy ano pa ba yung mga bank na magiging safe yung pera mo, saan pa ba yung mga bangko magiging safe yung pera mo for a long time. Kasi 'di ba siyempre the fact na reputable itong BDO ay pinagkakatiwalaan talaga nito ng marami. Tapos dito pa sa kanya nangyari yung ganito. Nakakatakot. Dapat talaga ay maging maingat tayo. Siguro yung mga account holders diyan sa kahit saang bangko, every now and then iche-check niyo yung balance ng inyong account, 'no, para madaling masosolusyonan if in case may mawala man or any kasi yun nga katulad ng sinabi ko baka inunti-unti yung pera dito na hindi nila namamalayan, 'di ba? At least kung lagi mong chine-check yung account mo, mano-notice mo na nababawasan at hindi malilimas agad lahat-lahat yun. So thank you so much for joining me in this vlog. I'll see you on my next one. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell. Bye-bye!